Plus Panalo! Eto na mga pangga! Wala na kayong pwedeng gawin kung hindi titigan lamang at pakinggang maigi ang aking mga sasabihin para makuha ninyo ang lucky card para sa programang Baklitas. O, diba? Dahil kung hindi nyo matatandaan ito, sayang ang 500 pesos. Tandaan nyo, malaking bagay na ang 500 pesos. Diba? Kaya nga naman, eto na, wag na natin patagalin pa. Eto na ang mahiwagang bola. Isushoot na natin. O, diba? Para lumaglag sa ating Pinoy drop ball at ay nagstay siya sa Queen of Spade. O, diba? Tandaan nyo ang lucky card para sa programang Baklitas ay Queen of Spade. Wala kayo ba pwedeng gawin kung tandaan lamang yan dahil mamayang gabi kapag nagbigay na ng hudyat si Kuya Chico sa kanyang programa kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag kasi magpapaikot siya ng ruleta. If ever naman din, diba, na nakakaloka yun, pag natapat sa programa Baklitas, kailangan pag sinabi na niya, okay, tawag na kayo, diba? Kailangan nyo kagad masagot ang Queen of Spade na lucky card ng Baklitas para makuha nyo ang 500 pesos na premyo on air. Kung sakali naman din kayo ang mapipili online dahil nanonood kayo sa ating mga digital platforms on Facebook at kung saan pa man, diba? Kung masuswertehan kayo, ay may chance rin kayo makakuha ulit ng another 500 pesos for a total of 1,000 pesos! Ganun lang kasimple yun, ganun lang kadali. Di ba? Ayaw namin pinahihirapan ng mga bagay-bagay. Ang dami ng problema ng Pilipinas, di ba? Kaya huwag na tayong dumagdaga. Pag-aanin natin, pasiyahin natin yan para sa ating pangga Bingo Plus Panalo. At hindi yan sa atin ang Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Bye, Bing Bing! Cheers, Miss Baklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! Dahil ako pa rin po ay mag-isa. Nakakaloka. Hindi pa po tapos mag-orasyon ang aking partner. Tawang-tawa naman ako kay Ate kanina. Sabi niya, ano pong ginagamit ni Tita Cora pang orasyon? Manok na puti. Kinakagat po niya sa leeg. Mare, kamusta ka na? Ayan, hindi ba? Romar Giana makikipag-coordinate sa iyo ang ating social media team. Ayan, doon sa iyong concern, hindi ba, na nakakaloka. But anyways, diba, isang magandang araw pa rin. Robicel Delgado, ayan, kamusta ka? Ayan, wala ang tita kanyong Cora mamaya, hindi, alam niyo, kung nandito si Cara, malay niyo mamaya maupo ulit ako sa programa niya, diba? Gusto niyo ba yun? Nakakaloka na intin. Hello pa rin po sa ating mga pangga Metro and Mega Manila. Sa magandang umaga. Ako pa rin po si Kapitana Sisa. Sa ngalan ng aking partner ngayon na si Tita Cora na may kagat-kagat na manok na puti. Yan. Eto pa rin ang Baklitas sa Ayan, hello po sa inyong lahat. At syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, sa ating mga confidential fans. Wow! Confidential fans, Ayan. Kasi kami nga lang po yung nakakaalam na fans namin sila. Wow! Feel. Ganun yun na nakakaloka. Nako, eto na, Mare, ang chika natin for today's video. Diba, halos alam mo yun, magdadalawang linggo na ba o isang linggo na mahigit na pinag-uusapan buhat ng makagraduate itong si Aura Briguela na kanyang senior high school. Diba? Sa UE. Diba? If I'm not mistaken, UE Manila ito, na kung saan nga naman, alam mo yun, nag-post siya ng kanyang achievement, naging masaya lang naman yung tao, dahil nga, syempre, kumbaga parang, this is one of her milestone. Wow! Naku, baka ako naman yung makorek. One of her milestone, diba? Her, him, it, ganon. Okay, lahat na lang tawagin natin. Diba? Hindi, one of her milestone. Kasi, diba, lahat naman ng tao na kapag ganito yung achievement, well, it is a priceless moment na sobrang saya natin. Kaya lang, i-jump out to, a certain out of proportion lang nang may mga magkomento na lalo pat
kinol ni Sir John, 'di ba? Ang kanyang atensyon. Tama 'di ba si Sir John 'yon? 'Di ba? If I'm not mistaken. Hi Tin Rivera, yung kanyang atensyon dahil nga sa maling paggamit lamang ng grammar dahil tinawag siya na her. Na parang tipong hindi naman na ito pinatulan at kinlaro ni Aura, 'di ba? Na kasi nga nang may nag-comment pabalik ng parang tipong hindi rin magandang salita against dun sa taong nag-call ng attention nila. 'Di ba? Na kinlaro ito ni Aura Brigela na wala siyang kinokomentan at never siyang sumagot sa kahit anong patutsyada nino man on social media, hindi ba? At eto na nga, marami nang sumausaw, marami nang hindi ko rin alam. Bakit nyo ginagawa, 'di ba? Na eto na lang, 'di ba? Hindi sumasagot si Aura, pero bakit ang dami nang sumausaw na kung sino man, 'di ba? Ang dami na ring, alam mo 'yon, ginagamit si Aura na, alam mo 'yon, the way I see it and yung mga tao, 'di ba? Na parang para mapag-usapan din ba kayo? Ganun po ba yun? Yun lang yung tanong ko Para lang din po ba mapag-usapan kayo? Kaya nyo din kinokall yung attention ni Aura? Gumraduate lang naman yung bata na wala namang ginawang masama sa inyo. 'Di ba? Wala rin namang ginawang masama sa kung sino man para, alam mo yun, na gawin yung tumpukan, para gawin yung topic. 'Di ba? Nirerespeto po namin ang lahat ng mga opinions ng bawat tao. Dahil lahat naman tayo, we are all entitled to our own opinion. Pero para i-name drop pa yung tao, there's something na ang pakay nyo kay Aura is para mapansin po ba kayo? Ganun po ba yun? 'Di ba? Kasi katulad niyan, 'di ba, si Janus Del Prado nagbigay na din ng kanyang pahayag. Tapos meron certain Valentin na alam mo yon na nagbibigay din ng kanyang opinion, 'di ba? Patungkol nga dito sa him, her, she, it, 'di ba? Kung ano man ang gusto nyong itawag, 'di ba? Ang sa akin lang, 'di ba? Is kabigay, kumbaga hindi naman din sa akin, kung hindi rin ng mga taong nakapalibot na iniisip lang din na saan yung mali? 'Di ba? Bakit ba naman ganitong issue? Tapos recently lang din, 'di ba? So, back into the circular si Direk Daryl Yap. Nagbigay na rin ng kanyang komento na, 'di ba, patungkol dito sa graduation picture lang na pinost nitong si Aura Brigela. 'Di ba, kung meron man unang magre-react diyan, hindi ba dapat yung nagpapaaral si Meme Vice? 'Di ba? Ano bang advice ni Meme Vice kay Aura, 'di ba? Don't mind the noise, 'di ba? Continue to be proud on your achievement, and which is yun naman talaga din ang tama, 'di ba? Sana lang talaga tigilan na din kasi kumaga, you have your own opinion about this matter. Hindi na nga po kayo pinansin ni Aura. Hindi rin siya nagbigay ng kahit anong statement. Pero patuloy nyo siyang ginagamit para, alam mo yun, makapagbigay, makapaghatid lang din po kayo ng inyong opinion. Bakit? 'Di ba? Gaya nga ng sinabi ko kanina, 'di ba? Ang dami ng problema ng Pilipinas. Pwede ba naman yung graduation picture ni Aura? O baka naman kasi, alam mo 'yun, di lang kayo nagagandaan sa makeup ni Aura. Ganon. Baka kaya ganun ba? O baka hindi nyo bet yung big curls. Ganon ba 'yon? Nakakaloka. Kasi 'di ba, sabi nga ng ilang mga netizen, 'di ba? Bakit ginawa kasi itong, alam mo yung parang issue? Kung tawagin man siyang him or her or ano, 'di ba? Kasi nga kanya-kanya din naman Tama naman din si Tama naman si Direk Da, 'di ba? Wala mo ako masasabi doon sa kanyang post, 'di ba, na kailangan ba ipilit yung respeto, yung mga ganun. Oo nga po, nandun na tayo. Nirespeto na natin na, alam mo yon, hindi, ang tingin ni Sir John kay Aura, lalaki pa din, walang problema doon. 'Di ba? Ang tingin ng kung sino man, ni Janus Del Prado, lalaki pa din siya. Actually, sinabi naman ni Janus, 'di ba, na kung ano man anong feel niya para sa kanya kay Aura, 'di ba? Nirerespeto naman din niya 'yun 'di ba? Pero yung gawin nating issue, yung pagtawag lang sa kanya ng her, 'di ba? Parang talaga ba? Wala na po ba tayo ibang problema sa buhay? Hindi po ba natin problema yung due date ng Meralco? ng tubig? Kaya 'di ba, ng kung ano mang dapat nating bayarin
ang dami nating mga bagay na pwedeng, alam mo yun, putaktihin ng concern. Pero yung graduation picture talaga, nung taong masaya lang, dahil ibinabalik lang naman niya yung sukli ng ibinigay na tulong ni Meme Vice sa kanya, diba? Ganun naman talaga dapat, diba? Maging grateful. Yung pagiging grateful ni Aura, something to be proud of. Kasi, alam mo yun, him or her ang itawag sa kanya. Nagbibigay lang din siya ng utang na loob, nagbabalik siya ng utang na loob sa taong tumulong sa kanya para matupad niya yung kanyang pangarap. And that's it. Final na, diba? Eh kung wala naman din po kayong ambag sa pag-aaral, lalo pat magkokolehiyo na itong si Aura, siguro tigilan na rin po natin. Lalo pat alam mo yung rant tayo ng rant on social media na nakakaloka, hindi na rin. Sabi ni Alec, how hard it is to congratulate her or simply say congrats graduate, diba? Diba? Yun ang gusto eh. Actually, yung her na yan, parang nakita ko yan, pinost yan ng kapamilya. Diba? Nung gumraduate. Kasi, alam mo yun, alaga nila eh. Diba? Talent nila. Si Aura, through Star Magic, diba? Naiimbitahan sa kung ano man. Diba? Something to be proud of. At irerespeto nila kung ano yung gender ni Aura. Syempre, diba? Tawagin mong him, nagpakababae nga, nag-long hair, parang nang si Ariana Grande. Diba? Parang ano naman din yan. Alam mo yun, nire-respeto ko din naman din yan eh. Kasi may isang event din kami pinuntahan, hindi ba? Nung ipinakilala si Vice Ganda bilang endorser ng Game Zone, di ba? Sa Madlang People, di ba? Tinawag, kasi di ba? Totoo naman eh. You address the person ayon sa itsura niya. So, the president itself, di ba? Parang tipong in-address din siya as her. Di ba? Kasi, alang ang tawagin mo siyang him, naka-gown. Di ba, naka-makeup? Yung mga ganong aspeto, si Mart sabi niya, mahirap na usapin talaga yan kay Esa. Matagal-tagal pa nga ang usapan na yan. Kasi kahit siguro maipasa ang soju. Uy, Mart, na-miss kita, in fairness. Di ba? Hindi totoo naman din eh. Di ba? Na, yun nga, kinlaro lang ni Aura yon kasi parang na-call yung attention niya nung sinagot daw niya yata yung isa sa mga post yata nitong surgeon na ito. Pero kinlaro kagad ni Aura na hindi po siya yan at hindi siya nagsa-social media. Kinlaro niya yan. It's a fan page, diba? Na nagko-control niyan is may mga admin na mga supporters niya. Pero hindi ibig sabihin siya daw po yung sumasagot. Never naman niyang sinagot yan. For the record lang. Yun lang din naman, diba? Respect na lang, sabi ni Russell Vargas. Totoo naman kasi, diba? Mahirap po bang ibigay na lang natin yun na yung kasiyahan ng tao na kahit pa sabihin na natin na bakla siya, kahit na anumang kasarian niya, anuman siya, diba? Achievement yun eh. Something to be proud of. Diba? Na, diba, sabihin man natin na ang paghawak ng diploma ay para lang doon sa mga tao or para, alam mo yun, hindi naman diploma, kung hindi a graduation picture na na-achieve mo yung ganito is something to be proud of bilang isang, alam mo yun, tao. Diba? Lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong light. Yun nga lang talaga, diba, na, yun nga, naiba lang talaga ang konteksto eh. Tapos sinawsawan na ng kung sino na, ay ewan, ba't lumaki na ng ganyan? Gumraduate lang naman yung bata, hindi naman fake news, diba? Totoo naman gumraduate siya sa University of the East, diba? Na nakakaloka yun. Rowena Yuzon, hello po sa inyong lahat dyan, diba? Siyempre sa mga nasa USA, hello po sa inyong lahat. Mga nasa Saudi Arabia, hello po sa inyong lahat. Yung mga nasa Hong Kong, hello po sa inyong lahat. Pero yun na nga, yun lang talaga. Let's just drop this issue. Kasi yun nga, diba? Magka-college na, papasok na. Diba? At ang sponsor naman ng pag-aaral niya, si Meme Vice. So, walang ambag, diba? Tigil na lang din natin. Kasi nga, diba, parang, what's the use of calling out the name of Aura? Yun lang po yung tanong ko. Diba? What's the use? Na para gamitin po natin na tipong para magbigay tayo ng opinion tungkol doon. Parang nauungkat na naman nga yung tungkol doon, diba? Yung pinatay yung waiter kasi tinawag siyang sir. Diba? Yung mga ganyan. So parang tigilan na po natin. Kasi kumaga parang wala rin naman may iambag yan sa atin. Hindi rin naman makakatulong magbayad yan ng kuryente, tubig natin.
at sa kung anong mga bilihin natin araw-araw, 'di ba? Yung mga inutangan natin na dapat nang bayaran, yun ang mga dapat intindihin. Hindi si Aura, 'di ba? Si Aura, mayroong problema ngayon kung anong kurso na ang kukunin, 'di ba? Kasi papasok na siya ng college. Sa mga taga-Canada, hello po sa inyong lahat. Hi, John Darrell. Mag-iingat ka lagi. At syempre kay Kuya Ruben Laurente, ayan, nasa cruise line siya ngayon. Hi, Kuya. Miss you. Yan. Anyway, saya na nga natin sila kasi dami pa na nakakaloka. Kaya minsan dumadaan sa FYP ko, alam mo yun, kiniklik ko na lang, not interested, not interested, not interested. Talaga ba? Wala na ba talaga tayong iba-iba pang mga ganyan? Nakakaloka yun. Anyways, mga panggayan po muna ang ating, alam mo yun, chikakana for today. Bukas po sana natapos na po yung ng partner ko. Diba? Tasha Valdez, ang kanyang orasyon. Sana bukas umaraw na. Makakapiling na natin si Tita Cora. Muli pa ako po si Kapitana Sisa. And we are still same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!